Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Martes. June Magnaye, Jen Aguilera, Kapitolyo, Kapitolyo! broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Oras sa buong kabuluan, naganap na pong 31 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, Carabarzon. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Magandang umaga mga kabiyahe at syempre magandang umaga Miss Jen. Good morning June, mukhang nag-usap tayo sa ating kasuotan ngayong Oo umaga. nga, nabigla ako parang isa lang ito sa mga napakadalang na magkatuwang tayo. Good morning June at syempre good morning sa aking mga kalalawigan. Sa mga inip na matapos ang January, ba June? Maraming inip na sa dyan matapos na. Dahil gusto nang mag-araw ng mga puso. Oo. At 30 na po sa buwan ng Enero at isa na naman pong araw ng pagpasada at pagbibigay ng mga impormasyon. Kaya muli po nyo kaming samahan sa isang oras na paghahatid ng mga balita, impormasyon at talakayan. At syempre Miss Jen, sa bayan pa rin tayong napapakinggan sa ating himpilang 191.9 FM. Kaya't sa ating pong mga kabiyahe, sa mga nakasubaybay po sa ating mga radio, good morning po at ingat-ingat po sa ating pagpasada, sa ating pong pagmamaneho. Sa ngalan po ng ating walang pagod naman ng lalawigan ng Batangas, ang ating pong Governor Dodo Mandanas, kami pa rin po ang inyong biyaheng in tandem. Ito po si June Magnaye. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ang Provincial Information Office, ito po si Miss Jenny Asilo Aguilera. At ito pa rin po ang programa ng ating bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panglalawigan ng Batangas. Halina nga tayo June at sumakay sa Biyaheng Kapitolyo. Muli sa pagsisimula po ng ating pagtatanghal, muli po nating pasalamatan ng ating amang lumikha sa panibagong araw na ipinahiram sa atin. Sa patuloy po na pag-agos ng mga biyaya, tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli pong ihahatid ng ating prayer warrior, si Froilan Salcedo. Panginoon naming Diyos, buong pusong pasasalamat at papuri ang aming itinataas sa iyo para sa panibagong linggo at sa simula ng aming araw. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat pagsubok at problemang aming kinakaharap. Sa kabila ng nadarama naming pagod, ipinagdarasal po namin na mabiyayaan niyo kami ng lakas at pag-asa sa araw-araw. Panginoon, amin pong inihingi ng kapatawaran ang aming mga pagkakasala at sa umaasa na patuloy niyo kaming itutuwid sa tamang landas na dapat naming patunguhan. Salamat sa mga karnasang nagpapatibay sa aming pananalig sa iyo. Sa kabila ng mga panahong hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal mo, hindi niyo kami kailanman pinabayaan. Patuloy kaming hihiling sa iyo ng pagkalinga at paggabay, gayon din ang pagsusumamo na pagtibayin mo ang aming mga puso at patatagin ang aming pananampalataya na manalig at patuloy na kumapit sa iyo. Amen.
Thank you, Froilan. Alas 9:35 at good morning po sa mga taga-Talumpok Silangan. Ang aga kong bumate, Miss Jen. Pero dapat una kong batiin siyempre ang ating Governor Hermelando Dodo Mandanas. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre good morning din sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Raceles. Good morning po. Yan, June, ano ba kaya ang ating temperature sa iyong Talumpok Silangan? Oo, lalo na sa Banoy. Laging 16-17 lang yun eh. Oh. Kagabi kami ay napapunta sa Tagaytay at ang temperature doon ay 20. Sobrang lamig. How much more sa inyo? Naalala ko tuloy, meron akong kasamahan sa bonsai, nag-glamping, nag-camping sa Banoy noong linggo, na Sunday. Sunday. Oo, sabi ko tumagal ka kaya dyan. Awa ng Diyos, alas 8 umuwi na. Hindi daw niya kinaya. Mas malamig siya kaysa sa Tagaytay. 20 nga kagabi sa Tagaytay pero sobrang lamig na yon. Yan. At sa ating pong Chief of Staff and Provincial Information Officer, Mama Bel Bihasa, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating Vice Governor Mark Leviste at sa ating mga iginagalang na board member. Good morning sa ating mga kasamahan sa Provincial Information Office at sa lahat po ng kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, lalo't higit sa 11 district hospitals ng ating Batangas. Good morning po sa inyo. At syempre, kung nabati ang ating mga kasamahan, pabatiin din po natin ang ating Tuesday Patroller ngayong umaga. Good morning, Vinson. Yan, good morning po Ma'am Jen and good morning po Sir June at magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live streaming via Batangas PIO. Una po ay pagbati ng magandang umaga kay Ate Cheryl May Makuha Halili. Kasama po natin ngayon si Ate Marife Panopio Tumambing, kay Casilca Cantos, yan, good morning sa iyo Kasi, kay Tita Neneth Ona, yan, nanonood din po ang inay dyan sa Bilogo Elementary School. Miriam De Chavez, hello inay, kay Tita Nilda De Villa. Kasama rin po natin ang Tita Ella Kayabat. Good morning daw po. Maging kay Kuya Mon Karag, kay Ate Lina Lynn Cruz Ebora, kay Johnson Silva Olimba. Good morning sa iyo, seatmate. Yan, kay Tita Shirley Balmes. Kasama si Ishan. Hi, good morning po sa inyo. Kay Joshua Sayaman. Good morning po sa ating lahat. At ingat-ingat po sa ating mga trabaho at pupuntahan. Good morning kay Dana na kasama ni Mame. Yan, si Dana. Ni Mamerta. Good morning. Good morning, baby. Yari ako. Hindi naman yata nakikinig ngayon eh. Yari ako mamaya. Ay, magandang umaga ho sa Magnayos Clan. Nagkaroon kami ng banding na magpipinsan din ho sa San Luis, Batangas noong nakaraang Sabado. So, good morning po sa lahat na nakasubaybay diyan sa San Luis. At dahil birthday ni Tess Federio sa ano bang araw? Webes. Oo, Auno. Yes, happy babatiin ako ng birthday. happy birthday kay Tess Federio. Mula diyan sa amin sa Vienna, Austria. Hindi nagbabago ang sukat ng paa ko, size 13 pa rin. Oo. Sa mga taga-Talumpok Silangan, diyan sa Mount Banoy, good morning. Alam mo bang naakit kami ng mga naglalako ng mga safety devices sa gasol? Sa inyo ba uso rin yung ganyan? Naalala ko, naging guest natin yung ating taga-fire, Bureau of Fire. At nagsabing wala naman silang kasamahan na ino-authorize, wala silang mga tauhan na nag-authorize na magbisita. Na-scam at ang mamahal ng mga safety devices. So ingat-ingat po tayo ha. At magandang umaga sa mga taga-lungsod ng Lipa. Sa ating pong pagbabalik, samahan niyo po kaming kilalanin at makipagkamustahan sa ating pong dalawang matagumpay na kooperatiba ng ating lalawigan. Ayan, nakaka-proud sila, June. At kaya nga po, wala maglilipat ng himpilan ang ating pong Tuesday Talakayan sa pagbabalik ng inyong Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang
Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras sa buong kapuluan. Ganap na pong alas 9:42. At isa po sa pangunahing tinututukan at pinaigting po ng ating pamahalaang panlalawigan ay ang pagpapangat po ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ayan, totoo yan, June. At sa health program nga ng ating Governor Dodo Mandanas, napapaloob ang livelihood kung saan bukod sa agrikultura, pagsasaka man o pangingisda, patuloy din ang paggabay at pagsubaybay ng Kapitolyo sa ating mga kooperatiba dito sa lalawigan ng Batangas. Ngayong umaga, sa pamamagitan po ng ating PC-LEDO o ng ating Provincial Cooperative and Livelihood and Enterprise Development Office, thank you po Ma'am Celia. Kasama po natin ang manager ng Salabandos Women's Multipurpose Cooperative, si Manager Nenet Alasdia de Viros. At kasama din si Ma'am Cheryl Hernandez, ang General Manager ng San Jose Sico Landfill Multipurpose Cooperative. Kasama rin natin, Miss Jen, si Ma'am Marlene Suarez, Treasurer ng Salabandos Women's Multipurpose Cooperative. Pabatiin muna natin sa ating mga taga-subaybay. Unahin na muna natin si Ma'am Nenet. Si Ma'am Nenet, nakita ko may hawak ng mic. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig ko. Magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng sumusubaybay sa stasyong ito. At sa lahat po ng mga nakikinig, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay ligtas tayo ngayong lahat at binabati ko po kayong lahat. Magandang umaga. Tingnan ko nga ang microphone ni Ma'am. Parang okay man. Sound check. Sadya lang mahina ang boses ni Ma'am Cheryl. Oo. Unang-una, marami hong salamat at napaunlakan nyo kami. Hindi naman kami nagdalawang salita. Anyway, sa tulong ng PC-LED. Nagdalawa pa tayo ng kooperatiba ngayong umaga. Sabi ko nga kay Miss Jen, parang kahapon din lang yata. Sabi ko, ano kaya at sa isang linggo siya? Hindi, pagsabayin na natin. Usapang kooperatiba tayo ngayong araw. Miss Jen? Ayan, kasama din niya ngayong umaga, June, ang manager ng Sico Landfill Multipurpose Cooperative, si Ma'am Cheryl Hernandez nga. Good morning po. Good morning, ma'am. At literal na may pera sa basura, Miss Jen. At yan ang pinatunayan ng Sico Landfill Multipurpose Cooperative, si Ma'am Cheryl. Unahin natin, Ma'am Cheryl. Oo, at kailan po nabuo ang inyong kooperatiba at ano ang nagbunsod sa mga pioneer members? Magandang umaga po muli sa ating lahat.
Nagsimula po ang aming kooperatiba noong ilipat po ang sanitary landfill sa aming barangay. Nagkaroon po ng pre-cooperative nung time na yon sa tulong po ng OCBAS at ng ating Kapitolyo. So sila po ang gumabay. Pre-association pa lang po nung time na yon. So nung na-register po kami is December 1, 2003 na mayroon pong 45 members na ang capitalization po that time is 84,050 pesos. 84? Opo, 84,050 pesos with 45 members. 2001? 2001, December. 2001, so ilan taon na sila December 3 pala ngayon? po, December 3, December 1, 2003. Sorry. 21 years. So 21 years na sila. 21 years. Samantalang ang Salabandos Women's Cooperative, Ma'am Nenet, kailan pa ito nagsimula? Paano na po? June po, 1999, sa tananagitan po ng mga kadadaihan na dati nagluluto-luto lang sila hanggang sa naisitan nilang ito ay gawing credit cooperative. Nagsimula po sila ng 34 na akasati at may simulang kapital na 32,500. 32,000? 22. So luto-luto lang, parang yung mga lutong bahay dun sa komunidad sa Salabandos. Pagluluto lang ho ng merienda. Yun. Doon po nag-start. Ilan nga ho ang initial na miyembro? 34. 34. Ito, Miss Jen, itong kaya agad anong makaisip ko ang kooperatiba, lagi ko kasing namimit bukod dito sa ating community food market, subaybay ko rin yan dahil ilang taon din akong tumira diyan sa Salabandos. Sa Laban, oo. Oo, na ako'y nagpipilit na maging miyembro. Salabandos Women's Cooperative nga. Oo. Ngayon ba, lahat babae pa rin? Oo, dadaay tayo. So yung mga asa-asawaan, pwede di po ba, ma'am? Hindi ho, dahil lang. Ha? Talagang women's lang. Talagang women's, talagang mga babae lang. Di yung asawa mo? Ang pinanghinayang ko kung bakit hindi ko napasali si Mrs. sa samantalang ngayon sa ating treasurer, ngayon ba kumusta ang ating pamimera? Ayos naman po, sir. So, kaya lang po, sa ngayon, talagang medyo mahigpit po ngayon ang labanan sa lending, kumbaga po. Dahil marami na pong competitor po. Marami na pong naglalabas ang mga lending. Kaya, ano naman po ngayon, patuloy lang po, lumalaban. So, ibig sabihin, Ma'am Nenet, ito, para sa kabatiran, ito na may minsan na rin nating natalakay sa ating biyaheng Kapitolyo. Ano ba yung mga serbisyo at produktong hatid ng ating Salabandos Women's Cooperative? Meron po kaming consumer store, meron po kaming food terminal, tapos lending, nagtatatahi din ako ng Kalondo. Yun. Sa ngayon, puro taga Salabandos pa rin? Hindi ho. Hindi na. Ang anin pong province sa Batangas na. Gano'n nakalayo ang inyong mga miyembro? Ang anin pong operation ay doon Batangas na. Buong Batangas na. So, ibig sabihin, pwede pa kami mag-member, si Mrs. Oo, pwede. Oo. Ay, pwede na rin ako. Oo, pwede ka na rin. So, ngayon, kumusta ho ang pananalapi ng Yun nga ho, nagkaroon nga ho ng pandemic, pero hindi ho kami affected noon dahil nga malakas ang aming tinda. Nung panahon na yon, nung ECQ. Tapos nga po, ngayon ay nakakalagas na. Marami nga akong kaming mga kakompetensya, lalo sa food terminal. Tsaka, meron din. At meron saka, sa ang kanilang palengke. Meron palengke. din, di ba? Yung, ano nga pangalan ng cooperative ng palengke, meron din yan eh. The Market. Meron din yan. At isa ring matagumpay na... Billion. Si Ma'am Cheryl, ito, Miss Jen, ito nung sabi ni Ma'am Celia, i-guess mo rin si San Jose Sico. Biglang, San Jose Sico landfill. Ito kakaiba. Nakabalita ka na ba ng... Ito sabi ko nga, literal na may pera sa basura. Yes. Kwentahin nyo nga ako, ma'am. Sabi nyo nga, nabuo noong 2003. 2003. Ano nagbunsod nga na nabuuin itong kooperatibang ito at kwentuhan nyo nga kami dun sa bakit ba landfill? Ano bang produkto? Dahil nga po, noong time na yun ay informal pa yung ating mga waste worker. Kaya po, at sa tulong ng provincial government at ng city government, so ifinom po siya as formal. Kaya naging cooperative siya. Anong time pong yun, nung nagsisimula pa lang, ang negosyo
ng co-op pa lang is yung scrap buying. Sila yung namimili ng lahat ng kalakal na masusort ng mga waste worker doon sa loob ng landfill. And meron din po silang maliit na consumer store na parang sa merienda, ng mga, kung tawagin po natin ay nangangalahig or nangangaibot or waste worker, yun po sila. Tapos, hanggang sa dumami na nga po ang membership ng co-op. Pero natutuwa po kami kasi ang co-op po ay nagsimula dahil sa experience at saka sa tiyaga po noong aming mga waste worker na sila na din po yung na-empower para po sila na din yung mag-lead sa cooperative. So mostly po ng aming officers ay mga waste worker po namin dati doon sa landfill. And natuto po sila na makisalamuha sa mga tao, ma-interview. Actually, meron pa pong nagkaroon pa ng once na interview kay Ma'am Tina Monson para lang magpatotoo nung kanilang buhay at saka ng kanilang mga naging benepisyo mula sa kooperatiba. So, Jun, marami ang natulungan nito na sinasabi natin na mga magbabasura, mga naandyan. So, natulungan nila ng pagbibigay ng iba pang hanap buhay na makikita dito sa basura. Yan po. Yung nabanggit ni kanina yung pandemic ni na Ma'am Nenet. At pababa ko ng konti ng bed natin. Pababa ko ng konti ng bed. Yung mga challenges, nabanggit nyo yung ECQ, tapos yung pagkakaroon ng mga iba't ibang lending o mga iba pang kooperatiba. Ano pa yung mga challenges na dinadaanan ng isang kooperatiba, Ma'am Nenet? Minsan nga po, kinukulang din sa financial dahil nga minsan ang mga lender ay talagang hindi rin nakakabayad ng on time. So ginagano yan ng paraan ng management, tulungan sila sa restructure ng kanilang mga loans. Ito ang nagbibigay namin tulong sa kanila. Sa inyo naman, Ma'am Sheryl? Noong time po ng pandemic, marami pong schools ang pasamantala muna hindi nag-ooperate. Yung mga kainan po, ipinagbawal muna, biglang naging limited po. So noong time pong yun, sa tulong po ng provincial government, pinahiram po kami ng kapital. Kami po ay nagtayo ng mobile market. So hindi po namin, yung time po na nabawasan kasi yung paghahakot namin ng basura, so na-divert po yung ibang mga empleyado na punta po doon sa aming mobile market. So hindi po namin naramdaman nung time na yon na pandemic kasi mas lalo pong naging active ang co-op dahil kami ang nakikita doon sa barangay namin. Doon namin naranasan na talagang mag-house to house para lang po i-deliver yung kanilang mga orders. Yun. So nakakatuwa po na nung pandemic, hindi kami masyadong na-apektuhan. So, Jun, nagamit sila, kumbaga, nung panahon ng pandemic dahil nga bawal lumabas. Tapos, marami mga store na sarado. So, mas pinaalwan nila na makakuha ng mga pangangailangan yung ating mga taong apektado nga nitong ating pandemic. Yung narinig nating sa isang microphone, pinatay ko muna. Dito pala nagmumula. Oo. Hindi ba naging challenge din sa inyo, madam, na ito sa Republic Act 9003, yung proper segregation, dahil nabanggit niyo yung kanina yung ating ang tawag doon, yung mga ang tawag niyo mga Waste worker. Hindi, mga waste worker. Hindi ba mas madali kung talagang napapaigting ng ating pamahalaan yung pagbabantay sa proper segregation para kumbaga ang hirap kaya ng kanilang trabaho, ma'am? Sa ngayon naman, sir, ipinagbabawal na po yung pag-sort doon sa mismong landfill. So kami po bilang kooperatiba, inadapt na po namin yung ibang mga members na may kakayahan. So naging helper na po namin sila, naging truck helpers, naging driver, kasi meron po kaming mga ilang grupo na humahakot dito sa bayan. Tapos po, meron din po kasi kaming proseso kung paano namin kinukuha yung mula sa paghakot, pag-pick up, hanggang sa pagdating po sa aming bodega, hanggang sa pag-sort, para po yung mga food waste, ma-turn namin sa composting. So, ang itatapon na lang po talaga namin is residual. So, yun po. Tinulungan po namin yung mga sorters na magkaroon ng formal na hanap buhay na naiibigay naman po ng co-op na naka-minimum wage sila.
and meron silang mga proper benefits. So si Co-op na po ang nagpo-provide noon sa ngayon. So ngayon po, mga ilang trabahador na po meron tayo? Kami ma'am ay 25 regular employee and then meron po kaming 3 na contractual. Yan po. So June, mga taga San Jose din po ito? Opo, mostly po ay taga San Jose Sico at member po ni Cooperative. Taga riyan yung ating dalawang empleyado, Domingo Brothers. Taga San Jose Sico, San ang Jose mga Sico. Domingo Brothers. Kilala. Si Ma'am Nenet. Ma'am Nenet, bagamat nasabi nga natin, isa sa mga pangunahing serbisyo yung pagpapahiram sa ating mga miyembro. Aktibo kayo dito sa ating community food market at sabi nyo nga sa mga meron tayong tawag dito sari-sari store sa Labandos. Bukod ka sa Labandos, meron pa tayo sa iba. Pero yung mga produkto, lalo tigit pagka kasi may community food market, kung ano-ano dala nyo rito yung paborito ng mga taga San Luis, ako'y nagdala ng tamales ibaan. Nako, hindi pa nagtatagal sa lamesa. Wala na. So, yung binanggit ko, may mga dala rin kayo mga kulambo, kumot. Yung paano yung ng mga produkto ninyo? Saan nagbumula yun? Nanggagaling ko sa farmers, yung ibang gulay, doon sa Dagsakan sa Tanawan. Natutulungan ho namin ang aming mga farmers na yung kanilang ani, dinadala sa akin ko na mga saging, mga kidal, kadyos, yan. Then yung sa idaan nga ho na tamalis, matutulungan din namin yung nagtitinda ng tanalis na nadala yung produkto nila sa mobile market. Bagamat babagong pasok pa lang naman tayo sa 2024 at hindi ko pa alam ang schedule ng pagbabalik ng community food market. Kayo ba kumusta ang inyong pagpa-participate dito sa community food market ng ating pamahalaan panlalawigan? Sa susunod na itatawag, lagi ho kayo nandyan. Tapos kasali din ho kayo sa kadigwa ni Ani at Kita. Galing ho sa Department of Agriculture, yung pondo na 300,000. Then dinigyan din nila kayo ng kalahating milyon para makabili kayo ng sasakyan. Kasi nga dati, tricycle lang aming sinasakyan. Ngayon ho, meron na kaming L300 na ginagamit. Nagro-rolling store kami. So sarili na itong inyong sasakyan ito. Maalala ko lang kasi, yung sinabi nyo kayong sasakyan, nakapanayam ko yung mga nagdadala rin dito sa ating community food market ng mga taga San Juan. Yung mga talaba. Mga talaba. Mga talabang galing San Juan at saka yung kung ano pang produkto nila. Tinutulungan ng LGUs. Sila transport papunta dito. Sila nang bahala sa transportation para hindi na kumbaga kabawasan sa kita noong kooperatiba yung gastusin sa transportation. Pero kayo naman, palibasa hindi naman ganun kalayo. Sa ibaan lang. Pangalawa, meron na kayong sarili? Meron na, host. Malaki yung tulong yun sa amin. Kasi dati nga to, nagke-cater din kami sa Avon Cosmetics. Ngayon ho, ay naka-tricycle lang kami. Ngayon ho, meron na kayong sariling sasakyan. So, ibig sabihin may catering service na rin ang nung nakaraan, kasi nga to, ay nung nag-pandemic, nawala. Ang taga-Avon Cosmetics. Ay, tuloy nyo, maganda ho yan. Saka Tupperware. Malay nyo, magpakasal si Miss Jen. Sabi ganun. So, ang sa San Jose Sico, meron pa yung mga produktong galing sa basura. Yun nga gusto ko malaman. Ma'am, kwentuhin nyo nga kami. Kasi dito sa Taal, meron din yung mga ginagawang mga construction materials. Dito ba sa atin meron din? Before po, meron pong itrinay po yung bricks making na may plastic. Kaso hindi po siya nagsucceed dahil yung market po niya is limited lang doon sa mga landscape. So, nahihirapan po kaming i-market sa mga members. Pero i-convert na po siya into hollow blocks. Pero yung common na lang na materials. And yun po yung tinatangkilik na aming mga membro. Pero yung pong masasabi namin na product, ito po yung dati, meron kaming organic fertilizer na mula doon sa vermicomposting. Pero dahil nabiyayaan po si Co-op na ma-partner sa isang NGO, yung World Wide Fund for Nature or WWF. So tinuruan po kami sa ngayon na magkaroon po kami ng bokashi making and food waste composting. So yun na po yung magiging bago naming proyekto. So yun po ay sadyang nanggaling doon sa aming hinahakot na mga food waste sa aming mga food chain. So dun sa ating mga landscaping, syempre hindi naman lahat ng mga
may bahay ay laging nagpapalandscape kaya medyo hindi ganun kalaki yung kita doon. No? Oo, pero hindi. Baka pwedeng makatulong ang biyaheng Kapitolyo sa mga promotion ng inyong mga produkto. Pero andyan pa Narito po lang siya, kami. Yung mga sa bricks bricks po ay natin. napastop po. Pero yung Napastop hollow siya. blocks, tuloy lang po. Tuloy-tuloy po, opo. Balikan ko yung Bukashi. Alam mo, familiar ka ba sa Bukashi? Hindi nga. Halimbawa, nakasarado dati. Bukashi ngayon. Hindi. Bukashi, ito ba yung Tawa kayo. Hindi ba yung tinatapong sa ilog? Nakakita ko Ano siya? dito sa may kalumpang para anong tawag doon? Para Bukashi ball po. Bukashi ball. Yun na ba yun? Yun na ba yun? Yun din po yun. Ginagawa lang siyang parang Graham ball na pinababato. Pero yun po yung aming ipinoproseso. Yung pong mga food waste, ma'am, para hindi siya mga moy or ng mga worms. So siya po ipinaperment. Parang binuburo, ma'am. Merong proseso, ililayer-layer mo lang siya. Tapos after po ma-ferment, merong weeks kang bibilangin. And then ipaprocess na po siya para maging compost na may kasamang mga yard waste. So yun po, may proseso lang din po. Pero maganda siyang uri ng fertilizer. Natuto ako, may ganun pala. Oo. Naging interesado rin ako kasi ang totoo lang, yung sinabi niya yung sa mga fertilizer, ako nag-ahalaman din sa Banoy, lalo tigit pag-bonsai ang pinag-usapan. Magbobonsai kasi Kahanapan yan, ko na ng yung mga vermicas, kahanapan na namin, yung aming grupo, may grupo kami dito sa Batangas. So maganda na meron tayong mga panibagong source na makukuhanan yan. At eto, kumusta ho yung inyong yung scrap buying na ng inyong kooperatiba? Yun po, tuli pa din po. Yun pa rin yung isa sa pangunahing pinagkikitaan ng co-op. Kasi po, si kooperatiba, kapag meron kaming isang school na nakapartner, si co-op ang hahakot ng basura. Si co-op din po ang mamimili ng kanilang mga inipon na recyclables materials. So mga malalaki pong universities yung aming sineservisyohan. And yung mga member po, nagdadala din ng mga naiipon nila kasi pagpunta nila sa office, pag binenta, natutuwa sila kasi meron silang pambili ng sabon or pambili ng mga gamit nila sa bahay. So yun po, ini-encourage lang din namin yung iba na yung MRF nila ay kanilang pag-asikasuhin para po may maibenta din sa co. So yung ating mga dyan, nung tayo naglipat, nasaan ba yung ating mga waste materials dyan? O yan, nasa na? May kikitain kayo pang lomi. Ayan. Jun, gusto kong tanungin si ma'am, yung balikan natin yun sa ating community food market. Pag kayo po ay nagpa-participate dito, okay naman po ba yung kita natin? Okay naman po, ma'am. Maganda-ganda nga po ang kita dahil marami pong taong nandito, marami pong namimili. Minsan po tuwan-tuwa ang mga nagtitinda dahil pagdating sa amin, malaki ang kita. Minsan nakaka 6,000, ganun po. Lahat po ng lalo tigit sa tamales, ubos ng ubos. Yung ibang mga prutas. Kaya nakakatuwa po, ma'am, malaki pong tulong ang mobile market at saka ang Kapitolyo para po sa kooperatiba po talaga. Andiyo, sasabihin mo kay JM ha, dalas-dalasan. Oo, at saka hindi. Plano ko talaga, nag-uusap kami ni JM, kasi yung ating community food market, ang mga namimili ho dito, para doon sa mga babago nakasubaybay sa ating programa, kumbaga inilapit ho sa mga kawani ng Kapitolyo. At ito itinataon kapag swelduhan, kinsenas katapusan. Para kumbaga may oras na hindi yung kami magpapaalam na maagat may bibilin sa bayan, bibili ng pang-ulam, bibili ng gulay. So narito na sa loob ng Kapitolyo. So sabi na pag-usapan namin ni JM at saka ni Dr. Rod Bautista na kumbaga may announce din dito sa paligid-libot ng Kapitolyo. Iikot natin yung Iikot ating natin mobile para mas LED. lumakas pa. Ayan yung abangan ho natin sa ating pagbabalik. Iikot Para natin yan, ma'am. Dadagdagan ninyo. dadagdagan natin ang pamilya. At saka, yun nga, yung mga sabi nga, yung mga paborito rito sa Kapitolyo, yung mga tamales at iba pang produkto, baka sa bandariyan pwede na tayong maglista para kahit hindi kami food market, pagka maraming nangangailangan, o-order na lang, di ba? Di ba mas maganda. So sa atin naman sa San Jose Sico, ma'am, parte na ho ng kooperatiba, ng ilan sa mga kooperatiba, o marami sa mga kooperatiba, ang pagkakaroon ng social responsibility sa komunidad, yung pagtulong sa komunidad sa mga miyembro. Baka naman pwede nyo kaming bigyan ng mga ilang halimbawa ng nagiging pagtulong nyo sa komunidad. Si kooperatiba po ay aktibo sa pagtulong sa aming komunidad. Ito po yung aming community mga services.
At tumutulong po kami sa mga school. Mayroon kaming Brigada Eskwela program, sa Clean and Green program ng barangay. So meron din po time na tumulong kami sa mga inmates doon sa SICO. So nag-provide po kami ng capital para doon sa kanilang project. Ang co-op naman po pati ay tumatanggap din po ng yung mga students na gusto pong mag-benchmark at ma-award sa amin yung kanilang mga machine na related po sa aming negosyo. Sa tulong din po namin yon. And yung po mga trainings na pwede naming ma-share dahil nga po naiiba yung aming co-op. So marami po mga benchmarking yung naganap na sa amin mula po sa iba't ibang lugar. So yun po ay part na din ng aming social programs. At patuloy pa rin po ang mga senior. Last time po ay nagbigay po kami sa PWD. So make sure po namin na iba-ibang group yung nabibigyan namin para din po mostly natutulungan namin. Kay Ma'am Nenet, alam ko dito sa Salabandos ang tulungan ng mga magkakapit-bahay din kakaiba. Naman, kumusta sa inyong kooperatiba, Ma'am Nenet? Dahil so ang aming inigay noon ay yung feeding program sa daycare ng Salabandos. Then nagbigay din ako ng school supplies sa mga single parent. Yun ang aming tinulungan. Pinili ho namin yung mga single parent ng Saludan para hindi na sila bumili ng basic na gamit ng kanilang mga anak. Then nagkakaroon din kami ng Clean and Green. Noon hong pandemic, nagbigay din kami ng community, ng tawag doon, nagbibigay tayo ng ayuda. Yan, nagbigay kami ng ayuda. At yun nga ho, talagang marami kami iniisip na natulungan ang mga taga-Salabandos, lalo ng senior citizen. Yun ang susunod naming project para sa CDF. Nung nakaraang, Miss Jen, ito lang Enero, parang 2-3 linggo nakakaraan, parang nakita ko sa post natin yung Salabandos Women's Cooperative na nabigyan ng assistance. Bagamat ito siyempre, loan assistance yan, tulong pa rin ng pamahalaan panlalawigan. Baka pwede mo kwentuhan, Ma'am Treasurer, ano ba yon at bigyan nyo rin kami ng ano bang naging pag-alalay ng ating pamahalaang panlalawigan, ng inyong LGUs o ng mga iba't iba pang individual o kumpanya? Mayroon po kaming cash assistance po na 500,000 galing po dito sa Kapitolyo. Yun po ay ginagamit po namin sa aming operation. Sama-sama na po yun. Yung iba po, ginamit namin sa lending. Yung iba, ginamit namin sa food terminal at sa grocery po para po lalong matugunan po namin ang pangangailangan ng aming mga members. At yun pong tulong na yon ay napakalaki pong tulong sa aming kooperatiba para po kami lalong umunlad po. At ito hindi lang una. Opo. Nung mga nakaraang panahon, kumbaga, so nagpapakita na magaling din kayo magbayad. Opo, dahil pagkakatapos po, nag-aalok po uli sila. Ganun talaga yun, di ba? Oo. Pag magaling kang magbayad, aalokin ka na lang. Kung hindi ka nagbabayad, kahirap kang umutang ka ulit, hindi ka pa nga nagbabayad. Nag-aalok po sila. Kami naman po, ginagrab din po namin po. Yun naman isa, ikaw unlad ng kooperatiba. Talagang kailangan mo pa ng, ang daming kung kailangan ko puhunan, limit tayo. So, nandiyan naman ang ating pamahalaan para tumulong. Tsaka po, sir, ang tulong na ito ay napakaliit po ng interest ng Kapitolyo. Kumpara po sa Pisiledo, kumpara po sa iba. Siyempre, unang-una gawa ng buwis. Wala nang mga patong-patong na buwis-buwis yan. So kung uutang ka sa bangko, with due respect. With due respect po. sa bangko. At ito na may tulong talaga sa pamayanan. Si Ma'am Cheryl, ang alam ko, off-air, nabanggit niya yung mga katuwang na ahensya. So bukod sa pamahalaan, marami kayong katuwang na kumpanya dito sa Batangas. Opo. Una po muna yung mga agency, yung pong Department of Agriculture, para sa aming organic fertilizer. DOST po, siya po yung nag-provide ulit sa amin ng another machine para po naman sa aming haloblakan.
And then city government, ito pong provincial government, lahat po sila ay hindi na namin mabilang ang tulong na ibinigay. Hindi po kami tatayo ng ganito kung wala po ang kanilang tulong. Mula po sa training, yung education na ibinibigay po sa mga officers, napakalaki pong bagay. Yun pong aming yung technical support na binibigay po nila. Anytime po kami lumapit, kung ano man pong pangailangan namin, compliance report man yan, o mga dapat na isubmit, sila po ay 100% na nakasuporta. Kaya maraming pong salamat at kay Governor, syempre po, sa mga pondong patuloy niyang inalalaan para sa aming mga kooperatiba. Yan, June, parang ang dami naman nilang bukod sa lumago ang kanilang kooperatiba, may mga tao din naman sila na natutulungan, nagkakatrabaho, nabibigyan ng serbisyo. So dahil po diyan, sigurado tayong may mga awards and recognition tayong natanggap. Ma'am? Medyo madami-dami po ang sa amin. Po. Pinagmamalaki ko pong ipaalam sa inyo na ang kooperatiba po ay nung panahon pa po na na-register. So nagkaroon na po kami ng Galing Pook nominee. Naging part po kami. So na-awardan po kami sa Malacanang. And kinilala po kami sa city. Nagkaroon po kami ng Gintong Gawad Duyan. Tapos po, kasi cooperative din po ay naging Gawad Parangal outstanding first place po sa buong kooperatiba na nasa sa small category. So kami po ay naging Hall of Famer year 2017 to 2019. So yan po. Marami din po kaming mga special awards, yung mga environmental programs namin. And yun po ay nagtuloy-tuloy na. Nakareceive po kami ng mga Regional Calabarzon Award, Magiting Award dito po sa provincial government, Marilag Award, Brad Co-op Award. So madami po, medyo madami po, naka-flash naman po ata sa screen. Natutuwa po kami na yung aming mga pinaghirapan ay valued and appreciated. Jun, kaya ganyan pati na napakaraming award nila. Kakaiba kasi talaga yung kooperatiba nila. O parang sa competition, wala silang ibang mga competitors doon sa kanilang klase ng kooperatiba. Yan. At ang atin namang Salabandos, Women's Cooperative, may marami din kayong natanggap na award. Parang kakailan lang natatandaan ko yun. Yun ang natandaan mo talaga, kaya pinilit mong mag-yes dahil nga may award kasi na natatanggap. pag matagal na, alam mo matatandaan, nalilimutan na yun. Ayan, ma'am. Dahil po kami ay naging regional awardee ng Gawad Saka. Para nga doon po sa Barangay Sud Terminal. Ganito ang nadami kanyang national, kaya lang hanggang region lang kami. Then, kami sa inirecognize ni Governor dito sa cooperative noong 2018. Dinigan po kami ng cash. Then, itong latest yung sa Siledo na ay Destatron doon sa kanilang Nodile Market last 2022. Yun po. Ma'am, medyo nauubusan lang ako ng oras pero baka may mga gusto kayong pasalamatan pa o idagdag at batiin na sa inyo po pagkakataon. Si Ma'am Treasurer muna ang ating unahin. Unang-una po, maraming salamat po sa pag-invite po sa amin dito, sa aming kooperatiba. Binabati ko po ang lahat ng nanunood, lahat ng aming mga kasamaan sa Salabandos Women's Cooperative. Sa lahat po ng mga taga-barangay Salabandos, sa Pisiledo po, dito po sa Kapitolyo, maraming salamat po sa lahat ng tulong. Sa LGU po ng Ibaan, maraming salamat din po. At sa lahat po ng tumutulong, ang DA, ang aming Kadiwa ni Ani at Kita, ang DTI, ang Land Bank, sa lahat po, maraming salamat po sa inyong tulong. Kumusta mo kay Pangulong Andoy? Sa Ate Guloy? Ma'am Ninette? Salamat po sir sa opportunity na kami ay na-interview ulit dito. Una-una nagkatalat ako sa Diyos na kanina karating ng safe dito. Nagangat-ngatot merong kaunting karamdaman. Ay salamat sa Lord na ako ay naging naayos at nagtatuloy. Yan. Salamat din sa Sisiledo, sa kanilang susorta, salang susorta sa amin, lalo sa mga kinonselya, sa mga empleyado na nakikita ko yung pagmamahal nila, sa Kapitolyo, kay Governor, kay Vice Governor, at sa mga dukal na talagang nandyan din,
kay Congresswoman Liando Dolilia na laging suporta sa aming kooperatiba. At sa taga-Salaran Turines, Altoros Cooperative, salamat sa inyong suporta. Nalalatit na rin ang aming Annual General Assembly sa February 23. May kwento ko lang si Ma'am Nenet kasi na, tama ba ako, stroke? Bumagsak yun. Kaya medyo hirap din siya magsalita. At ako'y natutuwa naman na napaunlakan niya ako. Sabi, paano kay June? Hindi pa naman ako, Okay. Gusto ko tayo makakwentuhan. Kung hindi mo sasabihin, hindi naman alam, di ba? Gusto ko namang Hindi, kaya ko lang manabanggit. Gusto ko magpasalamat ng personal na, kumbaga, napaunlakan mo yung aming paanyaya. Ma'am Cheryl, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan at may gusto ka pang idagdag. Kasi ang dami nating mga kababayan na nag-aalinlangan pa sa pagtatayo ng isang kooperatiba. Gusto kong sa iyo kunin ang mensahe para, kumbaga, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ito ang bukod sa magpapaunlad ng ating kabuhayan, ito ang makakatulong sa ating mga kababayan. Una po, lubos ang aking pasasalamat sa inyo po at kami ay nakasama sa inyong programa. Nawa po ay nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo po. Para po sa mga bago magtatayo ng kooperatiba, wala pong instant. Lahat po ay paghihirapan. Kailangan lang po ay nandun yung passion natin. Kailangan po na mahabang pasensya kasi iba't iba po yung ating mga kasama. Kailangan po ng tiyaga, ng pangunawa at kailangan po na willing tayo na matuto. Hindi po tayo mahiyang magtanong doon sa mga hindi natin alam at i-adapt po natin yung ating mga natutuhan kasi baliwala kung lahat ng mga training sa pinoprovide ng government ay hindi naman natin isasabuhay. So yun lang po, hangad ko po ang matagumpay para sa lahat ng kooperatiba. Ayan, June, nakakatuwa naman. Bukod sa sila ay nakakatulong, sila ay natulungan, nagkaroon ng mga trabaho ang ating mga kasamahan diyan sa ating mga lugar, ay nagbigay sila ng dangal, nagbigay sila ng recognition sa ating lalawigan ng Batangas, sa kanilang barangay, sa kanilang municipalities at cities, sa ating lalawigan ng Batangas. Kita mo, napakaraming awards na natanggap. Ibig sabihin, ganyan ang galing ng mga Batanggenyo. Yan, June. At kung sakali na dumating ang pagkakataon na, kumbaga, meron kayong kailangang ibahagi sa ating mga kababayan, lalo tigit para sa mapataas pa yung ating kooperatiba, yung ating mga produkto at serbisyong ihandog nila. Bukas po ang aming programa. Ang ating programa, ang ating Biyaheng Kapitolyo. Anumang oras, pwede po kaming tumulong. So marami pong salamat sa inyong oras. Ang ating nga pong dalawa sa magigiting na kooperatiba ng ating lalawigan, ng ating pong San Jose Sico Landfill Multipurpose Cooperative at ang Salaban 2 Women's Multipurpose Cooperative na malapit na rin kami magmiyembro dyan. Maraming pong salamat sa inyo. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa.
Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras, ganap na pong alas 10:20. At Binson, baka may mga nakasubaybay pa sa ating hindi natin napasadahan. Yan, ito po mga patuloy na nakatutok sa ating Facebook live streaming. Siyempre, kasama po natin ang Tita Nits Lapa. Nakikinig din po dyan sa Balagtas, si Jane Romel. Yan, kay Ate Beth Corpus Tondo, good morning daw po. Kay Julius de la Cruz, hello sa'yo Julius. Kay Tita Grace Briones, siyempre, kasama rin natin si Avon Luca Gimbal. Yan daw, hello daw po sa mga teachers dyan sa Bilogo Elementary School. Yan, kay Ate Hasmin Sondia, hello po sa inyo. Kay Francis Mila, kay Motorix, good morning sa'yo. At siyempre, ito ma'am, hello daw po kay Mrs. Jaina Jade, balitaan. Oh, balitaan. Balitaan. Kasama yung kanyang asawa. Yan, at kay Sir Jetro. Yan, i-shout out daw si Jaina at si Jetro. Nasa Canada at sila ay nakasubaybay June sa atin. Akala babalitaan mo na kami. At syempre ito po pahabol kay Harold Lopez de Guzman at syempre kay June Lindon Laguda. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, good morning kay Ma'am Glenda. Natawag pala sa akin kanina. Ma'am Glenda, nasa radio po. May natawag din sa akin. Pinatay ko mamaya na lang after nito. June, binabati ko rin ng happy birthday ang isa sa mga konsihal ng Sangguniang Kabataan dyan sa Aplaya Bawan, si Jenny Kabungkal. Ayan, happy birthday. So, para ibigay yung mga ilang kaganapan kahapon, Miss Jen, pinangunahan ho ng ating Batangas Provincial Accounting ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng ating pong pamahalaang palalawigan ng Batangas kahapon. Ika-29 ng Enero, dito po sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone sa Kapitolyo. Samantala, binigyang pagkilala ho ng ating pamahalaang palalawigan sa panguna po ng ating Governor Dodo Mandanas, kasama ang mga board members ng Sangguniang Panlalawigan, ang mga batang Pinoy na nagpamalas ng kanilang husay sa larangan ng sports, at saka siyempre si Ginoong Noel Silang bilang nominee sa Regional Search for Best Peso in 2023. Ayan, kahapon naman June, kasama tayo dito si Governor Hermelando Mandanas, ang personal na tumanggap ng pagkilalang nakamit ng pamahalaang panglalawigan ng Batangas sa Calabarzon Tourism Excellence Appreciation 2023. Ito ay ginanap sa Twin Lakes Hotel, Laurel, Batangas, kahapon nga, Enero 29, 2024. At kinilala ng Department of Tourism Region 4A ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas bilang pasasalamat sa walang patid na suportang ibinigay ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO sa Philippine Experience Program ng Calabarzon. Ito ay inilunsad noong September 30 to October 2, 2023. At bukod pa rito, walang humpay ang suportang inilaan ng Kapitolyo sa pagpapahusay ng overall tourist experience sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa Human Capital on Tourism and Development. At gayon din ang pagsulong ng mga bago at umiiral na oportunidad sa domestic tourism ng Calabarzon para sa taong 2023. Kaya ka pala nasa Tagaytay kahapon. Kahapon, yan. Umatid kami dyan. Sa naging mensahe po ni Governor Mandanas, ang kasalukuyang chairperson ng Calabarzon Regional Development Committee, pinasalamatan at binigyang halaga po niya ang turismo sa usaping pang-ekonomiya, hindi lamang po sa rehiyon, manapay sa buong bansa. Anya, isa itong daan para makapagbukas po ng mas marami pang pagkakataon upang tunay hong makilala, mas mapaganda at mapangalagaan ang natatanging ganda ng kultura
at lugar na mayroon sa buong rehiyon. Nakasama po ng ating gobernador sa naturang aktibidad si DOT Calabarzon Regional Director Marites Castro, si DOT ASEC Rica Bueno, ang former Regional Director Michael Palispis, si former Regional Director Rebecca Labit, na yung Filipino Executive Director Gertrudes Batocabe, ilang pong Calabarzon stakeholders mula sa LGUs, pribadong organisasyon, akadim at mga kawani ho mula sa Pitikaw. Yan, kawani sa Pitikaw kahapon nga. Kasama ko si Ornald at saka si May, si ating photographer, si Carl. Kasama namin si Miss Catherine Buted, si Steph Landichoona, si Vanessa Tolentino at syempre si Mirna. Maraming salamat at congratulations sa inyo. At samantala naman, patuloy pa rin ang malukod na pagtanggap ni Governor Hermelando Mandanas ng ilang mga individualas na personal na nagtutungo sa kanilang tanggapan kahapon. Yun nga ay Lunes, dito po sa kanyang tanggapan sa Kapitolyo. Bukod sa mga aktibidad na personal na dinaluhan ng gobernador, tinitiyak niya na mabibigyan ng pagkakataon na makasama at makausap ang mga bisitang nagtutungo sa kaniyang tanggapang maging ang mga kawani ng Kapitolyo. Yan, talagang ikot-ikot kami kahapong maghapon at ngayon ay may schedule na naman si Gob. Sabi niya sa akin, Manila siya ngayong umaga at mamaya andito ulit siya at may mga attendance siyang mga pagpupulong. At para naman po sa mga mahalagang patalastas, sa pakikipag-ugnayan po ng ating pamahalaang panlalawigan, magkakaroon po ng local recruitment activity ang Universal Rubina Flexible Packaging on February 2, 2024 sa darating po yung Biyernes mula 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon sa Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office. Costa Conference Room po yan sa Capitol Building, Capitol Compound, Kumintang Ibaba, Batangas City. Nangangailangan po sila ng 20 production operators which will be assigned sa Simlong, Batangas City. Ang lahat po ng job seekers ay iniimbitahang dumalo rito. Samantala, pwede rin po ninyong bisitahin ang PESO dito sa Kapitolyo upang alamin ang mga kumpanya dito sa ating lalawigan na mayroong mga vacancy. Samantala, para po sa ating mga schedule sa darating na araw, sa February 2 po, 2024, magkakaroon po ng mangrove clean-up and planting in celebration of World Wetlands Day with the theme Wetlands and Human Well-Being sa San Luis. Bago ko malimutan, kaya ako nilagay yan diyan, Miss Jen. Kasi sa Biyernes yan, sana madalahan ko yan, no? Makover ko yung ano. Oo, kaya kung okay na kaya. Okay na puntahan mo yan. Okay na kaya ang ating sasakyan. No? Yan na andyan. Huwag ka mag-alala sa ating mga karwahe at may maipagamit sa iyo. Dito talaga nagpaalaman eh. So alamin ho natin na magiging lagay ng panahon ngayong araw mula ho sa ating mga kasamahan dyan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, January 30, 2024. Patuloy pa rin po ang pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa bahagi ng Luzon at Visayas, kung saan magdadala pa rin ng malamig na panahon lalo na sa madaling araw at may mga posibilidad na magkaroon ng mahihinang pag-ulan o pag-ambon na dulot ng amihan. Samantala ay may namomonitor po tayong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at pumasok sa ating bansa. Ngunit yung trough or extension nito ay magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa silangang bahagi nito. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap na karangitan na may mga tsansa na may hinang pag-ulan at pag-ambon. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Sa silangan at timog parte ay may 64% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 4% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 23 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:55 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting.
Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Lantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Raven. Baka may mga babatiin ka pa dyan, Binson? Yan, ito po, Sir June. Pahabol lang pong pagbate. Binabati ko po ng happy birthday si Sir Alvin Remo na nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Ngayong araw na ito, syempre, dyan po sa Batangas City Provincial Information Office. Once again, happy birthday po, Coryo. Yan. Ibig sabihin, iniimbita tayo ni Alvin Remo. Oo. Yan, saan po tayo mamaya, Coryo? Happy birthday, Alvin. At naway maabot ng pansit ang aming tanggapan. Good morning sa mga taga-lungsod ng Lipa. Lalo't higit ang aking mudra, Alicia Magnaya. Nay, isang araw, pabisita uli ako sa inyo. Ako, may habol ako. Congratulations and best wishes sa aking pamangkin na ikinasala nung araw ng Sabado. Best wishes kay Maria Elma at saka kay Pedro Alay. Congrats. At hopefully. Nakakatuwa, June, kasi meron kaming nilakaran na puro pipos yung nandoon sa... Oo nga, kita ko yung ano. Diba may nakahilerang mga nakabarong na pipos. Oo, nakakatuwa naman. Congratulations, yan. Simula na. Nasa Baguio sila ngayon. Nasa Baguio. At kumusta ba ang temperature dyan? Nandun sila ngayon. Lalo na siguro doon. Oy, alam na tayong oras. At nabanggit mo na ba yung ating mga ano? Yan, pasasalamat po sa ating technical team ngayong araw na ito na binubuo ni Christian Andal, ni Kevin Medrano, ni Avan Luca Gimbal, ni Harold De Guzman, ng Tito Roger Aguirre, at ni Froilan Salcedo. At syempre, pahabol pang pagbati, belated happy birthday sa nag-iisang Barbie ng PIO. Yun! Happy birthday, Arnold Tavares Jr. Happy birthday, Barbie! Kaya belated na kasi wala pa tayong natitikman. Wala pa. So hanggang hindi pa siya nagpapatikim, tuloy ang bate. So 10:31 para sa kasabihan ni Hans ngayong araw. Naalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. Hindi ito multiple choice, identification, true or false, enumeration, o fill in the blanks na sinasagutan, kundi essay na sinusulat araw-araw. Ayan, huhusgahan ito hindi base sa tama o mali ang sagot, kundi base sa kung may kabuluhan ang naisulat o wala. Allow din dito ang erasures. So, ibig sabihin, Miss Jen, ang buhay ay pasayahan. Huwag ko kayong magpalungkot sa mga pagsubok. At pagsubok lang yan. Ang sarap mabuhay sa mundo na may galak. Oo, at masayang kapaligiran. Ayan. Sa ngalan po ni Governor Toto Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating pong sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ito po si June Magnaye. At June, patuloy niyang aangat at giginhawa ang ating pamumuhay kung tayo ay nagkakaisa, kaya't dapat tayo ay nagtutulungan din. Ito naman po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Happy weekend! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, Education, Livelihood, Protection of Life, Environment and Property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo!